Welcome back to my channel, guys. Ayan. May picture lang ako ngayon. I-share ko sa inyo. Ayan. Shoutout sa mahihilig mag-kipag-chat. Ayan. Bibigay ako sa inyong mga tips para kayo'y maiwas sa mga hindi kayo maloko, syempre. Kasi syempre, number 1 na dyan ang mga scammers. Ayan. Kaya ingat-ingat lang po. So, ayan guys, aaminin ko. Ako ay, palibasa, syempre ako ay single mom. Matagal akong naging solo sa buhay. Kahit ako may anak, syempre gusto ko pa rin yung solo sa buhay na yung, syempre, may privacy tayo. At ako ay nag-abroad before, 2 bansa ang napuntahan ko, pero before that, nakipag-chat at talaga ako ay searching or waiting ng mga makakausap kasi parang naging idolo ko yung aking best friend na nasa Amerika ngayon, siya ay siniwerete sa buhay. So sabi ko, sa pakipag-chat din niya nakilala. Ayun, hanggang ngayon okay pa ang kanyang buhay sa Amerika. Kaya naman ako sabi ko, ako naman nagbabakasakali. And then nung ako ay mapunta sa Bahrain, na since medyo mahirap yung aking nakaraan doon na nag-alaga ako ng isang matanda, nahirap ako hanggang sa ako'y tumakas talaga. Ay mabuti ako hindi ako natuksong yung nagiging ka-chat ko ay hindi ko na-i-stop yung magkikipag-chat ko sa kanila. Pero noon pa man may na-experience ako na isang tao na nakipag-chat ako, ayun. Tapos ayun, napaka-sweet nila, mga foreigner yan. Napaka-sweet. Ang gaganda na nila ng mga salita nila, para lang totoo. Tapos ay umabot kami ng more or less 1 month ata yun na nagkikipag-chat ako. Ayan, masaya ako. Siyempre, kinikilig-kilig pa nga ako. Kinikilig-kilig pa ang lola nyo. And then one time, humihingi na siya sa akin ng pera, guys. Pahiram daw, hindi hingi pala. Pahiram daw kasi siya ay nakalimutan ko na kung saan siyang bansa. Basta yung kanyang anak daw ay nasa ibang bansa. Kumbaga, in short, sila ay magkalayo. Magpapadala daw siya ng pera sa kanyang anak. Hindi daw siya makaalis. Tapos, sabi sa akin, pakakasalan daw niya ako. Hindi naman ako ganun kabili. Pero nandun naman din yung kahit paano, kumbaga 50-50 akong naniwala sa kanya. Yun, ganun lang. Siyempre kahit paano, masakit din sa akin yun. Masakit sa ating mga babae, mga lulukuhin tayo. Pero, 2 ang panluluko niya sa akin. Hindi siya totoo sa pagiging isang lover. At pangalawa ay, pera lang pala talaga ang kanya gusto. So ako naman, siyempre kahit ako naman ay, wala o meron akong pera, hindi ako magpapadala sa kanya. Sabi ko, imbis na siya magpadala sa akin, ay ako magpapadala, no way, sabi ko. So, na-stop yun. Kaya, ayan, magkaroon po kayo ng aral sa mga mahilig yan makipag-chat. At, hindi naman minsan din sa pagiging mahilig din sa iba, na yun, siyempre, may FB tayo, di ba? Meron tayong mga social media account, kaya sa TikTok or sa Instagram, kung ano pa man ang ay may mag-chat sa atin na sila ay nagtatry na pangdinggoy sa atin. So, ayan, marami po akong palibasa nga, siyempre hindi ko alam, sabihin na natin nagustuhan nila ako, naisip nilang ako ay gustong lukuhin pero ang dami po sa akin na nakikipag-chat. Siyempre, pag halimbawa alam ko naman na yung mga tinatanong nila, sabihin, ilang taong ka na, ilan na ang anak mo, kung ikaw ba'y single o ikaw ba'y gano'n. Siyempre, sinasagot ko yun. Tapos sasabihin nila kung hindi na maging maganda ang mga reply ng mga sunod pang mga chat. Bibigyan ko yun ng mga tips para makaiwas kayo sa mga sa mga scammer na yan, mga iba-ibang style na yan. Ang mga ako po ay bilang isang
siyempre, marami nagsisend sa akin, iwan ko. Siguro, type nila ako, ganyan-ganyan. Kung hindi man type nila, type nilang lukuhin. O, ayun. O, diba? Yun lang siguro yun. Dalawa ang klase ng type. Type lukuhin, at isa ay type, as in gusto tayo. Pero, yung ibang... Ano ba? Yan, iba't iba guys ang aking experience. Kaya bibigyan ko kayo ng mga tips o mga sample para hindi kayo maniwala at magtiwala guys. Kasi mahirap na. Ayun. Ikikwento ko na lang sa inyo kung ano-ano nga. Ayun nga, di ba? Siyempre, una, hihingi sa akin ng pera. Ganun ang style. Kaya once kayo ay may nag-friend request sa inyo, o nasa dating site kayo na ang iba ang pagka-sweet nila, yung sobrang sweet na akala mo yan, totoo, nako. Tapos ang mga style nila ay widow daw sila or separated at may isang anak o kaya dalawa. Nako, magkaroon na kayo ng kutob pagka sinabi nilang may anak, either be 1 or 2, tapos nasa ibang bansa at siya ay nagtatrabaho din sa ibang bansa. Yan. Kasi hindi lang 3 atang beses ako naka-experience ng ganyan na nakachat na makulit nga. Gusto daw niya ako, ganyan-ganyan. Nung malaunin, mga 2 to 3 weeks na, yun na lumabas na ang lumabas na ang tunay na purpose sa atin. Purpose sa akin na can you send me money kasi siya daw ay nasa field. Yun, may sundalo akong may sundalo akong nakachat na ganun daw. Nasa field daw siya, hindi daw siya makakaalis ng kanilang trabaho kasi ay kailangan niya magpadala sa kanya anak na may nakailangan sa school pang tuition daw. Kung pwede ko daw muna ibigyan, siya siniswerte. Makailang beses ako nun guys mag-experience ng ganon. Yung iba alam ko na, ang ginagawa ko na ay inuunahan ko na. Gaya lang itong mga previous days hanggang kanina. Eto ba, maraming style, di ba? Yan, magkaparehas na yon. Eto naman may iba namang style. Pero pangalawa na, bastusan. Ako talaga, ipalibhasa nga isa akong single mom. Ay na ako na marami na akong na-experience sa ganyan. Minsan ako'y sabi ko kaya mula nung ako'y naka-experience ng ganun sa mga sa FB nung ako nasa ibang bansa at nung bago pumunta pa ako sa ibang bansa ay ako talaga yung nagbabayad ng 10 pesos sa computer siya para lang makipag-chat at makipag-usap talaga sa Pero ganun lang ang gusto karamihan ay gusto muna ay yung bastos naman yan. Pangalawa, bastos naman. Yung na-experience ko last month. Yan, dito na, ngayon na. Medyo may edad siya, naging mag-friend request. Ganun, sweet siya. Ako naman, paulit-ulit na kinancel ko siya tapos bumalik siya nag-friend request ulit. Sabi ko kawawa naman ito, sabi ko sige accept ko na, sabi ko in-accept ko na guys. And then sabi niya gusto daw niya ako ganyan may mga sinabi na siya sa akin na ganun ang kalagayan niya. Ay tinatanong naman niya kung ano yung mga aking status at kung ano yung pinagkakaabalahan ko sa buhay. Di ako naman as a totoong tao sinasabi ko naman yung totoo. As in totoo kung ano ang status ko. Nasabi ko at tinatanong nila kung ilan ang anak ko, kung ilang taon, ganyan. Sinasabi ko talaga as in. Tapos, yung matanda na yon, kalimutan ko na nga lang ang pangalan para kayo maging Pero kahit pa sabihin ko ang pangalan na at hindi ko nakalimutan, may magkakaparehas naman ang pangalan guys ng mga foreigner. Ang nangyari naman sabi niya, pupunta daw siya dito sa mga ilang araw kong nakachat. Pero ang sabi niya, napaka-sweet niya. Sabi ko, ay 65 years old na siya. Sabi ko,
kumawa naman sa isip ko. Ayoko nito kasi matanda, mag-aalaga lang ako ng matanda. Ayoko din sana kung inano, sinakyan ko lang kung ano nga yung focus, yung purpose niya sa akin. So ayun, sabi ko, nag-good night na siya. Gusto daw niya akong makita. Kung pwede daw ako kausapin, mag-video call daw kami. Sabi ko, I'm so busy sa aking tindahan. And then, sabi ko, nag-good night na siya. Kasi gabi dun eh. Canada nga ba yun? Yan, Canada. Tapos ay, chubby siya. Tapos ay, sabi sa akin ay, okay, tutulog na daw siya. Tapos maya-maya ay nag-miss call. Hindi daw siya makatulog. Tapos ay, another nag-call na naman. Inano ko na, ay, pangatlo palang tawag niya. Sabi sa akin, ako daw ay maganda, ganyan-ganyan, etc. Pinure-pure niya ako. Sabi ko, thank you, ganyan-ganyan. Sabi ko, okay, busy na ako. Sabi sa akin, okay, bye-bye. Sabi niya, goodbye, good night. Sabi ko din, good night. Sabi ko, kasi patulog na siya, ay araw dito sa atin. So, ayun, sabi ko, wala na, ako, may ginagawa na ako. And then, maya-maya, tumawag ulit. Aba, ay ang nakita ko naman nang i-open ko ang cam ko, ay, kanyang ari. Hindi na maganda ang ginagawa. Sabi ko, ay nako, sabay, hindi ko pala blinak siya. Blinak, nirestrict ko siya, guys. Nirestrict ko lang siya. Grabe, akala ko pa naman siya, kasi matanda na siya, guys. Mabuti man lang kung yung kanyang sandata ay matigas. Hindi, ikuluntoy na, guys. Sorry. Grabe, guys, hindi maganda yung nakita ko. As in, hindi siya. Okay, kasi siyempre matanda na. Alam niya, no need to explain, no need to talagang ganon. Buti na sabi ko, grabe yung pagkaitim nito, hapak na ito. Sabi ko na, pamura tuloy ako. So, ayun guys, mag-ingat kayo sa mga sobrang sweet na sweet sa inyo. Yung mga plano ng inyong ganyan-ganyan. Makakasalan daw, ganyan-ganyan. Lahat na, nasabi na. Meron din ako yun nga, may anak. Ilang beses po ako nagkaroon ng kachat na may isa, ang anak o dalawa, tapos nasa ibang bansa yung anak niyan, inaalagaan daw ng nani, siya daw ay nasa London, ganyan-ganyan, o Australia, ganyan. Pero iisa pa rin ang purpose nila, yung makapandinggoy, na hihingi ng pera sa atin. Ako, hindi sila makakaisa sa akin. Kahit pa sabihin ako'y milyonarya o sabihin may pera, ay hindi po ako magpapadala sa kanila. Yan, eto naman guys, galing, nagkaroon naman ako ng, kasi, sabi ng anak ko, kasi alam niya, hindi na ako nagkikipag-chat, ako huminto na. Nung bago ako nito makaranas nitong mga last week, hanggang ngayon, meron akong ka-chat guys. Ngayon, natukso na naman ako last year yun, eto naman, 1 week naman kami na. Dito, Pinoy naman, dito sa sa Lit's Mats nga ba yun? Kung na-experience yun, doon ko siya nakilala. Dalawa ang na-experience ko doon. May isa na, ayan, taga dito lang din sa malapit. Ayun, sweet niya. May pinupuntahan siya. Andito ako ngayon sa ganito. Selfie na naman. Andito ako ngayon. Etong kinakain ko. Tapos ganyan. Ayun, umabot kami ng 1 week. 6 days. And then, kami nagpapalitan ng picture. Ang engot ko. So, ako nakipag-anuhan na din ng picture. Kasi siya din ako gano'n eh. Sinesend ko yung kung ano yung ginagawa ko. Sabi ko, ganito. Tapos, ano kinakain mo? Ito ang kinakain ko. Hindi ba gano'n naman talaga? And then, pumunta siya ng Tagaytay. Sabi sa akin, pupunta daw sila ng Tagaytay, ng tito niya. May mga kasama. So, sabi ko, no problem. Sabi ko, tapos nagsisend siya, at andito ako sa Tagaytay, ganyan. Send. Tapos, abay, kinabukasan ay, may nakapost na babae na iba ang pangalan at hindi ako. Nakapost na yun. Sila na. Bato. Ayan kaya kayo guys. Kahit Pinoy yun ha, take note. Pinoy po yun. At taga rito lang sa Nubaliches. At ayan. Kahit paano
nasaktan din nga ako guys. Kasi sa isang linggo, sa 6 days namin magka-chat, ay siya ang plano ng siya daw ay pupunta dito sa akin kasi tutulungan daw niya ako, hanggang sa kung anong plano niya na yung tutulungan nga niya ako na tutulungan daw niya ako sa family, at kung gusto ko daw ibigyan ko siya ng puhunan, bigyan niya ako ng puhunan, ay tutulungan daw talaga niya ako. Ay hindi naman ako ganun umasa, pero siyempre masarap pakinggan at niisip ko kung totoo, sabi ko salamat. Tinanong ko din kumbaga, naniwala din ako kahit paano kasi sabi ko, hindi naman siguro ito magluloko kasi lalaki ay taga Pinas at saka syempre malapit pa dito sa lugar na ito. Ngayon ay yun na nga ang nangyari. So, di ba, ang dami ko na na-experience. Ito naman ang kasunuran ito naman. Ayaw ko na. Ngayon naman ang anak ko, sabi ng anak ko, "Ma, may boyfriend ka ba?" Tapos gusto mong umano, sabi sa akin, gusto mong akin nga yung cellphone mo mama, sabi sa akin. Bakit? Kasi hindi na nga ako nakikipag-chat mula noon. Tapos ang ginawa ko, bakit, anong gagawin mo? In short, ininstulan ako ng aking anak ng app, ng dating apps na, ano bang pangalan, na may halo, Pinoy and foreign people ang nakaano doon. Ngayon, may nakachat naman ako na may edad na Pinoy, message hanggang sa naibigay ko sa kanya ang number ko, pero hindi yung main number ko ang inano, kasi kung yung iba, kasi yun nga, iba ang apat ang aking cellphone, kasi may kanya-kanyang gamit, pero lahat yun ay may SIM, di ba? So registered naman. Tapos yun naman ay nasa 1 linggo o 2 linggo kong ka-chat. Sweet namin, pero ako'y nakihani-hani na lang din, hani. Sabi ko, siguro hindi ito magloloko kasi ito medyo may edad na. Sa madalit sabi guys, ay siya hindi na naman totoo. At siya ay namimilit sa akin na pupuntan ako dito at gusto niya matulog sa akin. Ayoko nung ganun, ayoko nung one night stand na ganun. Gusto ko kung talagang sisipingan ako ng isang tao, ay gusto ko kami na forever. Yun ang ko. Tapos yun, pero bago kami sa kakulitan niya, nag-video call sa akin. At alam nga niya na ako'y vlogger. Shoutout sa iyo kung napapanood mo ako. Ay hubad. At yun pala, hindi kagandahan ng itsura niya. May edad na maitim na bungal na nakalbo pa. Sabi ko, sa isip ko, hindi naman sa ako'y sa sobrang pihikan, pero yung ang akala ko hindi ganun yung itsura niya, ay nagkamali na naman siya. So inano ko na siya, sinabihan ko na siya kasi nangungulit siya na gusto niya ay pumuntahan ako para matulog sa akin. Sabi ko, sorry, hindi pwede yung ganun, ayoko nung ganun. Ay grabe guys, diba, ang dami kong na-experience, diba? Ayan, ano pa nga ba? Neto lang guys. Ilan na nga ba nakachat ko? Siyempre, subok lang na ako na subok. At saka siyempre, hindi naman sa na wala nga akong, ayan nga, loveless nga ako. So kung try and try lang ako. Nagbabaka sakali lang talaga ako na, nag-ano ako ng mga dating site. Ilan ba ang sinalihan kong dating site? Ang dami kong sinalihan na dating site. Nag-upload ako ng picture. Ayan, shoutout ko, okay lang kung makita nyo ako dyan. At least ako naman nagpapakatotoo na naghahanap ako ng totoong ng totoong soulmate. Yan. Ayoko nung nakikipag-anuhan lang. Eto, may nakachat na naman ako neto lang. At parang may kaunti pa kaming communication. Nagkaroon naman ng parang hindi pagkakaunawaan kami. Kasi, ayan, isa siyang doktor. Tapos, ayan, gusto daw niya ako hanggang sa, sobrang sweet niya hanggang sa, kumbaga, tiranay ko na
maniwala kahit paano. Para sabi ko, magkaroon man lang ako ng happy moment kahit man lang, yung pangiti man lang ako bago matulog o bago pakising sa umaga. O di ba yung sarap nung gano'n ng pakiramdam. And then, isang araw, dumating isang araw, sabi niya, para daw ako, bakit ako daw ay madalang mag-reply sa kanya. Sabi ko, pero ang pogi niya guys, bata siya sa akin, 47 years old lang siya. Siyempre sabi ko, hindi to totoo sa akin, sabi ko, alam ko. Pero ang kulit niya. Hanggang sa isang araw, medyo tinotamad akong mag-reply at ako nga ay stress dito sa tindahan gawa ng aking mga problema. Sabi ko, sorry, I'm not in mood. Sorry for the late reply, sabi ko. E di sabi ko, kung meron daw akong problema, sabi ko, I have a big problems. Problems talaga may S. Ano daw ba? Kinulit naman ako, ano daw ba? Di sinabi ko na yung totoo. Sabi ko, meron akong utang na malaki, binabayaran ngayon, nagsasacrifice ako. Kasi last year, nanakawan ako at nasundan pa, ay ayun, nagkaroon ako ng struggle sa pera. Tapos ngayon, nagsasabar ako magbayad ng utang ko sa Mumbai na malaki. Sabi ko sa akin, hindi man ako humingi ng pera sa kanya o hindi naman ako humingi ng tulong sa kanya. Siya ang nagsabing, okay, don't worry, I will send you money. Sabi niya, $500 daw. Sabi ko, di umasa ako guys. Binigay ko, hinihingi sa akin ang bank account number ko. Sabi ko, binigay ko. Dahil sabi ko, hindi naman nila yung madidetect o ano ba magagawa ng paraan na makukuha ang laman ko. Kasi, at saka isa pa, kukunti ang laman. Ilang libo lang ang laman. Pero siyempre sayang din nun, di ba? Ay binigay ko, tapos sabi niya, okay honey, I will send you, I will go to ganyan bank daw, sabi niya. Sabi ko, okay, sabi niya, hindi naniwala, as in naniwala ako guys, napadadala niya ako ng pera. Sabi ko, siyempre mahal ngayon ang dala, sabi ko, solve na yung problema ko, may matira mang utang ako, sabi ko, konti na lang, tapos sabi sa akin, isave ko daw yung perang tira. Ay di lalo na nga akong siya nga ay concern sa akin, na gano'n nga, i-save ko daw yung iba kong pera na natira sa pagbayad. Ay sabi ko, thank you so much in advance, sabi ko. And then hindi natuloy yung pagpadala niya sa akin. Sabi ko, why, what's the problem? Kailangan, sabi niya, kailangan daw niya foreign exchange daw, kailangan daw ay pera din, peso din daw ang ipadala niya sa akin. Sabi ko, huh? No, sabi ko, I work abroad, I know how to send money. Sabi ko, it should be dollar or whatever na currency ninyo. Kung ano ang mo, pinakaano ko kasi sanay siyempre tayo ng dollar, di ba? So ayun, sabi niya hindi daw. So no. Para kami di siyempre kahit paano, umasa na ako. Na-disappointed ako na sabi ko, you're not real. Ayun, kinagalit niya sa akin, guys. Kasi sinabihan ko siya na you're not real, sabi ko. Tapos nagtampo siya, sabi sa akin niya, yung ba ang dahilan kaya ayaw mo na ako dun i-reply, sabi sa akin. Siyempre, you know how I disappointed, sabi ko. Tapos sabi ko, remember, hindi ako humingi sa iyo ng pera, ikaw ang nag-volunteer na humiram, na magpapadala sa akin ng pera, sabi ko ganyan. Ay nagkaroon kami ng pagtatalo na sabi ko, it's okay, sabi ko, don't chat me, sabi ko, wag mo na akong i-chat, sabi ko. Tapos ayun, sa TikTok, magkaano rin kami sa TikTok, friend din kami sa TikTok. Sticker lang ang namin. Gano'n lang, okay na, hindi ko na masyado sabi ko, talaga nga palang iba-ibang style. Kala ko totoo na siyang magpapadala ng pera, kahit hindi ako humingi, at hindi ko din yung sinasabing humingi, katulungan niya ako. Tapos eto naman guys, may siyempre parang parang ang nangyayari sa akin pag ako'y tapos na doon sa isa, kasi kumbaga try lang din talaga ako. At sa nagkakataon naman may nagme-message nga sa akin. So ayan, may nagme-message naman. Siyempre pinipili ko. Hindi naman sa pinipili ko yung pogi lang. Gusto ko ito kasi pogi, kasi ganyan. Magandang tindigan, hindi pero at least siyempre, kumbaga, nandun pa rin yung ating paghangad. Yung paghangad ko na
Siyempre, ayaw ko naman pumatol ng sobrang kapangitan. Ano ko, ihaharap din sa tao. Dahil ako din naman ay hindi ganun kapangitan. Diba? Pangharap din naman ako sa tao, di ba guys? So, ayun, may nakasabay siya hanggang ngayon ka-chat ko. Hindi siya bastos, hindi siya hindi siya parang kung saan siya lagi sa akin. Ewan ko, abangan na lang natin guys. Pero, habang kami magka-chat na gano'n, may nagme-message pa rin sa akin kasi may mga sinalihan nga ako mga group sa FB, may Tagalog, may mix na foreign at saka Filipino. So, ang dami na nagpa-friend request sa akin. Ay, yung iba, dineded mo ako kasi, ano ba yun, accept ko ba yung mga ganong yung mga itsura at saka ang pakatanga naman, at saka yung iba talaga namang hindi naman hindi naman sa ako masyadong pintasira guys. Pero talagang sabi ko, ba't ito tatanggapin? Mama, kung anong gawin sa aking nito, kung di hindi ako nag-accept. Dinidelete ko. Yung iba, binablock ko. So, yun na lang talaga. May mga Pinoy nga. May sapilitan naman na accept ko. Ay, na-accept ko pala ito. Ay, matanda naman. Diyan lang daw siya sa may Novaliches ba? Diyan lang. Ay, magkalapit lang daw kami. Ay, nakita niya ang itsura ko. Ay, abay, gustong gusto ako. Ay, Mariusep naman, masyado naman matanda. Kasi ayoko naman. hindi naman sa pag-ano guys. Siyempre, gusto ko rin naman yung kukuha lang ba ako ng aalagaan ko. Ay, ako nga din ay may sakit, di ba? Ayoko naman ng ganun. Kumbaga yung naghanap ako ng totoong yung tatanggap sa akin at hindi naman perang habol ko sa kanya. Ito nga ang sabi ng anak ko, Mama, ay di sinabi ko, ba't may sinilihan akong dating site? Nakita niya, pinakita ko pala. Tapos sabi ko, bakit naman yung picture na yan ang niligay mo? Nasa tindahan ka, dapat medyo maganda-gandang mula ka sa tindahan. Sabi ko, yan na lang ang niligay ko. Kasi, ang nasa isip ng mga foreigner ay ang Pilipinas, ang Pinay ay pera lang ang habol sa mga foreigner. Kaya siguro nga ang mga foreigner ay gumaganti na nga lang sa atin kasi ang alam nila habol lang ng Pilipina ay ito. Pero sa akin, ang ibig sabihin ko, kaya ako hindi naman sa niyayabang ko kasi ako nga ay may utang, di ba? Ang sinasabi ko, kumbaga, ako kaya ko pong tumuyo sa sarili kong paa. Na as in, hindi ko habol ay pera lang. Ang habol ko ay totoong pagmamahal. Totoong pagmamahal. Dito nga din may naka-chat din ako na vlogger din, pero I will not mention. Wag na lang, never mind na lang. At alam ko baka mapanood niya at baka mapanood ng kanyang lalabs ay magseselos, ay wala na kami. Yun lang, nakaano ko din naman. Siyempre, hindi naman sa pagiging playgirl yun, guys. Baka naman sabihin niyo, ibas niyo ako, playgirl ako, ha? Hindi naman, siyempre. Hindi nagkaigi doon. Siyempre, try until I succeed, sabi ko. Wala talaga. Ewan lang, bahala na si Lord sa akin. So, eto naman, habang ka-chat ko itong sabi ko yung hindi siya bastos, pero busy din, negosyante. Hindi siya ganun kagwapo. Sabi ko, pwede na ito kung sakali. Kasi hindi ko hinahanap yung kumbaga para sa akin, beauty is useless, character is the best, diba? Yun naman ang the best, diba? Animing gwapo, hindi naman totoo sa iyo, diba? Sabi ko, bahalan talaga si Lord. Ngayon, pero bago nitong na to, ilang araw na sunod-sunod, meron naman sa akin nag-friend request na isang Muslim kasi yung pangalan niya is Muslim. Sabi ko, hindi ko inaccept. Ay sabi, ilang chat lang, ilang lang niya kahapon ko, kumbaga kinabukasan ay pakakasalan daw niya ako. Sabi ko kasalan agad. Sabi ko, hindi pa tayo magkakilala, di ba? Sabi ko. Saka sabi ko, di ba Muslim ka, Catholic ako, wala daw problema yun. Sabi ko, hindi, madalang na din mag-chat. Kasi kumbaga pirinangka ko siya. At etong kahapon, at dalawa kahapon ang na-block ko. Hindi ko man yung isa na ibablock pa. Ay, hinunahan ko na. Kasi alam ko, scammer. Dalawa sila parehas ang purpose. Isang medyo bata na, medyo may kagwapuhan. Yung isang man ay 60 plus, 63. Taga-Australia daw siya. Ngayon, mag-invest daw ako sa kanilang pera. Parehas sila ng magkaiba ng yung isa kagabi lang. Mag-invest daw ako sa kanila.
inunahan ko na yung isa, sabi ko, you have a business online? Sabi ko, abay, ang sagot ay oo. Ay, di alam ko na. Ay, ako. Dahil sinabi, yun na nga, nagsenda siya, mag-invest nga daw ako ng pera sa kanya. Sabi ko, tumatanggi ako, sabi ko, magtiwala daw ako sa kanya. Sabi ko, no way. Thank you so much for your, sabi ko, thank you, sabi ko, pero sorry, goodbye. I'm so busy, sabi ko. Sinanaw ko lang. Ayan guys, sana kayo ay magkaroon ng ng sa akin ng aral sa mga na i-share ko na sa pagkakaroon ng kachatmate. Basta ingat-ingat lang kung talagang kayo ay hihingan ng pera, pipilitin kayo kung ano man ang pangako sa inyo, kung pakakasalan ba kayo o bibigyan kayo ng ng magandang buhay, ay wag muna. May tamang panahon na kung talagang mahal tayo ng lalaki, pumunta dito sila sa Pilipinas, di ba? At ito, lastly, may isa naman na ito nga, bibigyan nga daw ako ng pang-asikaso, daw ako ng visa, asikaso daw ako ng visa, tapos pupunta daw ako sa kanya dun, kasi ayun nga, kami daw, akin daw yung kanyang ari-arian, ganyan. Ay, sabi ko, ang hirap niyan. Nakausap ko pati din yung isa kong kapatid, kininto ko, kasi timing, kinamusta ako, di timing naman ako yung may kachat, sabi ko. So, hindi kita nasagot kasi sabi ko, ako may kausap. Di sinabi ko, sabi ko yung may kachat, humihingi na ng visa, ng visa, mag-asikaso daw. Ate, wala po Wala po, ubusan po. Mag-asikaso daw ako ng visa, tapos para makapunta daw siya ako sa kanya at kami daw ay magsasama. Sabi ko, teka, mahirap yan. Sabi ng kapatid ko, wag daw ako maniwala. Ay, oo naman, sabi ko. So, ayun guys, yun na, yung last na na may share ko sa inyo. Wag po tayong masyadong paniwala sa mga nakikipag-chat sa akin. Dahil ang unang-una dyan ay, unang purpose nila ay manloko sa atin. Either be pera. Ay, ito pa pala guys. May nag-chat din sa akin natin. Sabi ko, what's my age daw, ganyan, ilan daw anak ko, ganyan. Sinagot ko lang ng ganun. Ilan pa lang ang conversation namin. Mga pa lang. Tinanong kung ilan edad ko, kung ilan na anak. Tinanong ko din siya. As in, kumbaga, sinasakyan ko lang. Pero kachat ko na yung isa. Yung sabi ko ay yung hindi gaano mitsura, pero okay, parang mabait. Sabi, hindi ko naman isa pinatulan na kumbaga, sinagot ko lang yung mga, nireply ko lang yung kanya mga tanong. Tapos sabi ko nga, I have only one daughter. Abay, ang sagot niya sa akin send me your daughter and I will give you more money. Oh my God, sabi ko, no way. Sabay block ko. O di ba guys, kaya ayan, magkaroon po kayo ng ibig sabihin bibilihin daw niya ang anak ko. Ay naku, Mariose, oh my God, sabi ko, no way. Kaya nirestrict ko siya guys, bilhin ako siya, automatically nakablock na sa akin. So ayan, paalam na naman. Kaya magkaroon po kayo ng mga aral sa aking na-share ngayon. Po? Huwag masyadong magpakatiwala at huwag ibuhos yung inyo. Kung kayo man ay nagkaroon ng damdamin para hindi kayo ay masaktan, ay huwag kayong magpakabuhos ng damdamin, kasi naranasan ko din yun na magbuhos ng damdamin sa kachat. At yun nga, may nakachat nga ako. Ay nasaktan din ako siya. So ayan guys, thank you very much for watching at huwag kayong magpaniwala kaagad. Ingat!